Sige, lumapit kayo. Bubunutin ko talaga ang espadang to at lalabanan ko kayo. Nakakatawa ka talaga, Jonathan. Sa tingin mo ba ay mahuhugot mong espadang yan? Napakahina mo. Isa ka lang pa. Nauubos na ang oras natin. Sa bawat taong napapatay ni Gustavo, ay lalo siyang lumalakas. At kapag mas lumakas pa siya, baka hindi na kayanin ang kapangyarihan ng espada si Gustavo. Masyado kang mabagal, bata. Hindi mo ko matatalo kung ganyan ka gumalaw. Ang dami mo pang sinasabi. Napakaingay mo para sa isang aswang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang batang lalaki na si Jonathan. Isang bata na dahil sa pagiging anak ng basurero ay naging tampulan ng tukso. Sa baryo kung saan siya lumaki ay may isang mahiwagang espada na nakabaon sa lupa. Marami na ang nagtangkang bunutin ang naturang espada, ngunit walang nagtagumpay. At sa hindi inaasahang pangyayari, nahugot ni Jonathan ang espada at doon na nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Anong klase ng sumpa nga ba ang kakambal ng espadang yon? Magtatagumpay kaya si Jonathan sa laban niya sa puwersa ng kadiliman at maibabalik pa ba niya ang kapayapaan sa kanilang baryo? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Dumadagundong ang kulog at sunod-sunod ang pagguhit ng kidlat sa kalangitan ng gabing yun. Ang ulan ay napakalakas at naging putik na ang lupang tinatapakan ni Basilio. Sa gitna ng malawak na kagubatang yun ay nakatayo ang magiting na panday na si Basilio, na nakilala ring antingero at manunugis ng baryo kung saan siya naninirahan. Nasa kanyang harapan si Gustavo, ang pinakakinatatakutang aswang sa kanilang lugar. Si Gustavo ay isang aswang na may kaalaman sa kapangyarihan na itim, kaya naiiba ito sa isang pangkaraniwang aswang. Sa loob ng maraming taon ay marami nang napatay si Gustavo. Hindi lang mga alagang hayop, kundi maging mga inosenteng tao. Nasa kamay ni Basilio ang espada ng Bakunawa. Ang espadang yun ay pinanday mula sa isang itim na metal na natagpuan sa bunganga ng isang bulkan. Habang ang hawakan naman nun ay pinapaniwalaan na gawa sa ngipin ng Bakunawa na isang mitolohikal na dragon na sinasabing lumamon sa buwan nung unang panahon. Katapusan mo na, Gustavo. Tama ng pag-aasik mo ng lagim at kamatayan sa aming baryo. Hindi ang isang panday lang ang tatalo sa akin. Hindi mo ko mapipigilan. Sa isang iglap ay lumipad si Gustavo gamit ang malalaki nitong pakpak. Bumulusok ito pa ibaba sa nakahandang si Basilio. Umiwas naman si Basilio. Mabilis siyang bumaling kay Gustavo. Sinubukan niya itong saksakin gamit ang espada. Ngunit isinalag ni Gustavo ang matigas nitong pakpak. Nagpatuloy ang matinding sagupaan ng dalawa. Bawat galaw ni Gustavo ay sinasabayan ni Basilio ng mas matinding pag-atake. May pagkakataong nasusugatan din si Basilio, ngunit mas lalo siyang tumatapang. Tumuntong si Basilio sa isang malaking bato. Tumalon siya sa direksyon ni Gustavo at pinaulanan ito ng sunod-sunod na hiwa at saksak. Hanggang sa nangihinang bumagsak sa lupa si Gustavo. Tumayo si Basilio sa tabi ng aswang. Itinaas niya ang espada ng Bakunawa at walang pagdadalawang isip na itinarak niya yon sa tapat mismo ng puso ni Gustavo. Umalingaw-ngaw ang malahalimaw na sigaw ni Gustavo sa buong kagubatan.
Yumanig ang lupa habang ipinagdidiinan ni Basilio ang espada sa puso ng kanyang kalaban. Hindi na siya nagsayang ng sandali at agad niyang inusal ang dasal na tuluyang magpapabagsak kay Gustavo. Terra antiqua, consuma hostem, umbra profona, redia abyssum, spiritus mali, ligare aeterum, lux vincit, finis piata. Matapos sambitin ni Basilio ang huling kataga ng dasal, ay biglang bumuka ang lupa sa ilalim mismo ni Gustavo at mabilis itong nilamon. Agad na sumarado ang lupa habang ang kalahating bahagi ng espada ay nanatili sa ibabaw ng lupa. Tunay na ang kasamaan ay hindi kailanman magwawagi sa kabutihan, Gustavo. Ngayon, habang walang nakakahugot ng espadang yan sa iyong libingan, ay mananatili ka sa ilalim ng lupa. Bagamat sugatan, ay matikas pa ring tumayo si Basilio. Hindi na siya nagtagal sa lugar na yon at naglakad na siya palabas ng gubat upang sabihin sa mga kababaryo niya na tapos na ang madilim na kabanata sa buhay nila dahil napatay na niya si Gustavo. Makalipas ang ilang taon, ang katahimikan at kapayapaan ay patuloy na nananatili sa baryo kung saan minsang naminsala si Gustavo. Sa baryong yon ay nakatira ang isang batang lalaki na si Jonathan. Tanging ang tatay niyang si Emilio na lamang ang kasama niya sa buhay. Ang kanyang ina naman ay matagal na silang iniwanan. Simula nang sumama ito sa isang lalaking ipinagpalit nito sa tatay ni Jonathan, ay hindi niya na ito nakita pa. Masakit para kay Jonathan na pinili ng nanay niya ang ibang lalaki kesa sa kanila. Ngunit inisip na lang niya na nasa maganda ng kalagayan ang nanay niya at hindi na ito makakaranas pa ng hirap. Isang umaga, sumama si Jonathan sa kanyang ama para mangalakal ng basura. Sa ganong paraan sila nabubuhay dahil sa hindi nakatapos ang tatay niya sa pag-aaral. Isa itong mangangalakal ng basura at minsan ay nangongolekta rin ito ng basura ng mga tao sa kanilang baryo upang ito na ang magtapon sa isang lugar kung saan itinatambak ang mga basura. Matapos mangalakal, ay ibinenta na nila Jonathan at Emilio ang nakolekta nilang mga bote, plastik at karton sa isang junk shop. Hindi pa sila umuwi at dumiretso sila sa gubat upang kumuha ng panggatong na kahoy. Sa kanilang paglalakad ay napahinto si Jonathan nang makita niya ang kinakalawang na espada na nakabaon sa lupa. Ang kalahati lang ng espada ang nakalabas. Puno na yun ng lumot at halatang matagal na yung nakabaon doon. Jonathan! Aba, ano tinutunga-tunga ka mo dyan? Tara na! Sa tingin ko marami na rin itong kahoy na nakuha natin. Siguro naman itatagal na rin ito ng ilang araw sa atin. Ay, bakit di nyo kaya subukang hugutin yung espadang yun? Sigurado ako na kahit kalawangin na yun, ay maibibenta pa rin natin yun sa junk shop. Imposible ang sinasabi mo, anak. Para namang hindi mo alam ang kwento ng espadang yan. Alam mo, walang kahit na sinong makakabunot niyan, maliban na lamang sa mandirigmang nagbaon niyan dyan. Si Basilio po yun, di ba? Tama ka, si Basilio nga. Isang kilalang antingero, manunugis at panday nung araw na nabuhay ito sa baryo natin. Ayon sa kwento, ang espadang yan ay tinatawag na Espada ng Bakunawa. Ginamit daw yun ni Basilio para patayin ang pinakamalakas na aswang nun dito sa ating lugar. Kung ganun, utang po natin kay Basilio kung bakit wala na pong aswang dito sa atin, Tay. Yun naman ay kwento lamang. Walang makapagpapatunay na totoo nga nangyaring yun. Malay natin kung gawa-gawa lang ang kwento ni Basilio at ang espada ng Bakunawa. Pero kung hindi totoo nangyari, bakit po may espadang nakatusok dyan? Aba, hindi ko rin alam, anak. Hanggang ngayon,
ay isang misteryo pa rin sa nakararami ang espadang yan at kung bakit walang kahit na sino nakakabunot niyan mula sa lupa. Bakit hindi niyo po subukan bunutin yung espada, Tay? Malay niyo po. Magawa niyo po yun, mahugot niyo po. Ang lalaki po ng braso niyo eh. At nakakapagbuhat po kayo ng mabibigat. Sa tingin ko po, kayang-kaya niyo pong bunutin ang espada ng Bakunawa, Tay. Wala akong oras para sa mga ganyan-ganyan, Jonathan. Halika na, umuwi na tayo at marami pa tayong gagawin. Sige na, Tay. Kahit ngayon lang po, subukan niyo lang. Malay niyo naman, di ba? Mahugot niyo yung espada. E di, isa pala kayong mandirigma. Matamang tumingin si Emilio kay Jonathan. Maya-maya ay napailing ito at mahinang tumawa. O sige, sige. Pagbibigyan kita ngayon, ha? Pero ito na ang una't huling beses na gagawin ko to. Yes! Sige po, Tay. Gawin niyo na po, bunutin niyo na. Sigurado po ako, kapag nabunot niyo po ang espada ng Bakunawa, ay maibibenta po natin na malaki yan sa junk shop. Tapos, magiging tanyag ka po sa buong baryo natin. Kasi, sa dami po ng sumubok na bunutin yan, ay ikaw lang po nakagawa. Ang dami mo namang kagad sinabi, anak. Nakagawa ka na kagad ng kwento. Hindi ko pa nga nabubunot ang espada eh. Hanggang sa nilapitan na nga ng mag-ama ang espada ng Bakunawa. Hindi inalis ni Jonathan ang tingin sa kanyang tatay na nakapwesto na sa tapat ng espada. Dalawang kamay ang ginamit ni Emilio para hawakan ang espada. Nang simulang subukang hugutin ni Emilio ang espada, ay lumabas ang ugat sa kamay at braso nito. Bakas ang hirap sa mukha nito, habang si Jonathan naman ay umaasa na magtatagumpay ang tatay niya. Yan, Tay! Sige ba? Kaya niyo yan! Ilabas niyo po ang 100% ng lakas niyo! Isipin niyo po, ikaw si Taguro! Humihingal na binitiwan ni Emilio ang espada ng Bakunawa. Tagaktak ang pawis nito sa muka. Natatawa itong umiling at ginulo ang buhok ni Jonathan. Tay, bakit sumuko po kayo kaagad? Wala anak eh. Hindi ko talaga kaya. Nakita mo naman, hindi ba? Ni hindi ko nga nagawang magalaw yung espada eh. Ibig sabihin, hindi ko talaga kaya yan. O ayan ha, napagbigyan na kita. Tara na, umuwi na tayo. Lintik kang bata ka. Hiningal tuloy ako eh. Sa huling pagkakataon, ay sinulyapan ni Jonathan ang espada ng Bakunawa bago siya sumama sa kanyang tatay palabas ng kagubatan. May hinala na maraming taon nang naroon ang espada ng Bakunawa. Ilan na ring matatapang, malalakas, maging mga dayo mula sa ibang bayan ang nagtangkang bunutin ito. Ngunit lahat ay nabigo. Sa tuwing sasapit ang kapistahan ng baryo ni na Jonathan, ay isa sa mga inaabangang bahagi ng pagdiriwang ay ang palarong inorganisa ng kanilang kapitan na kung saan ang sinumang makakahugot sa espada ng Bakunawa ay pagkakalooban ng malaking gantimpala na 50,000 piso at karangalang ituturing na pinakamalakas sa kanilang lugar. Taon-taon, maraming lumalahok at umaasang sila na ang mapipili ng mahiwagang espada. Ngunit sa bawat pagtatangka, wala ni isa mang makapagpagalaw man lang sa espada. Nang makarating na sina Jonathan sa bahay, ay agad siyang nagpaapoy sa lutuan nila na nasa likod. Isinalang niya roon ang maitim na takore na may laman na tubig. Habang hinihintay niyang kumulo ang tubig, ay bumalik sa isipan niya ang espada ng Bakunawa. Para sa kanya, ay totoo ang kwento tungkol sa espadang yon. Naniniwala kasi siya sa mga aswang at sa mga kwentong tila na hahaluan ng pantasya. Naputol ang pag-iisip ni Jonathan nang lapitan siya ni Emilio. Inabot nito sa kanya ang 1 buong 20 pesos na papel. Tay, ano pong ipapabili nyo? Wala akong ipapabili. Sa'yo yan. Siyempre, tinulungan mo ako sa pangangalakal eh. Kaya dapat, meron ka rin kaparte sa kinita natin ngayong araw.
Tay, hindi ko naman po kayo tinulungan kasi umaasa po ako na bibigyan niyo po ako ng pera eh. Tay, ang mabuti pa po, idagdag niyo na lang po yan sa pambili natin ng bigas o kaya naman ng ulam. Okay lang po, Tay. Sa kanya na lang po ako bigyan ng pera kapag pasukan na po sa school. Ay nako anak, para sa'yo talaga yan. Sige na, kunin mo na. Ipambili mo ng kung ano sa tindahan ni Aling Chona. Tay, wag na po. Okay lang po talaga. Kapag nagutom naman po ako eh, may saging naman po tayo dyan eh. Hindi ko naman po kailangan ng pera, Tay. Sigurado ka ba talaga? Opo, sigurado. O siya, kung ganun, hindi na kita pipilitin. Pag kumulo na yung tubig ay magtimpla ka na ng kape natin ha. Aayusin ko lang yung higaan natin sa loob. Pumasok na si Emilio sa maliit nilang bahay na gawa sa sawali ang dingding. Ang bubong nun ay pawid. Meron yung maliit na kwarto kung saan magkasama silang natutulog na mag-ama. Ang banyo nila ay nasa likod ng bahay. Aminado si Jonathan na mahirap ang buhay nila pero hindi siya nawawalan ng pag-asa na darating din ang araw na makakaahon din sila sa kahirapan. Kaya naman, masigasig siya sa pag-aaral at talagang pinaguhusay niya. Ginagawa niya ang lahat para manatili siya sa isa sa pinakamatalino sa kanilang seksyon. Ang target niya ay makagraduate ng high school bilang isang valedictorian dahil narinig niya na kapag ganun daw ay binibigyan ng full scholarship sa kolehiyo. Alam ni Jonathan na malaking bagay para sa kanilang mag-ama kung makakakuha siya ng full scholarship sa kolehiyo, lalo na't hindi niya alam kung kaya ba ng tatay niya na pag-aralin siya pagkatapos niya ng high school. Nang kumulo na ang tubig sa takure, ay isinali na yon ni Jonathan sa lumang termos. Pumasok na siya sa kanilang bahay at nagtimpla na siya ng kape. Tinawag na niya si Emilio at dumulog na sila sa pagkainan. Bukod sa kape, ay meron din silang suman sa ibos na isinasawsaw ni Jonathan sa asukal. Habang kumakain si Jonathan ng suman sa ibos, ay bigla siyang may naalala. Hanggang sa hindi niya napigilan ang mapaluha. Anak? Aba, bakit ka umiiyak? Hindi ba paborito mo naman ang suman sa ibos? Tay, paano kasi? Bigla ko pong naalala si nanay eh. Hindi po ba gumagawa po siya ng suman sa ibos tapos binibenta niya? At kapag may natitira ay sama-sama po natin kinakain. Tay, miss na miss ko na po si nanay. Hindi na po ba talaga siya babalik dito sa atin? Hindi agad nakapagsalita si Emilio. Naaawa itong nakatingin kay Jonathan. Nangilid din ang kanyang luha at pinilit nitong ngumiti. Anak, kung nasan man ang nanay mo ngayon, ay sigurado akong masaya na siya. Hindi ba sabi ko sa'yo, ay kapag mahal mong isang tao, hahayaan mo kung saan siya masaya, kahit masakit yun para sa'yo. Pero tay, miss na miss ko na po talaga si nanay eh. Tay, baka pwedeng hanapin po natin siya at kumbinsihin po natin siyang umuwi na. Masakit anak, pero kailangan natin tanggapin na hindi na talaga babalik ang nanay mo. Sigurado ko na may bago na siyang pamilya ngayon. Ang dapat mong gawin ngayon anak, ay patuloy kang magsumikap sa buhay. At kapag malaki ka na at meron ka nang maipagmamalaki, ay pwede mong hanapin ang nanay mo. Hindi kita pipigilan kung yun ang gusto mo anak. Pero habang bata ka pa, ang gusto ko ay mag-aral ka ng mabuti at gagawin ko naman ang lahat para matulungan kang maabot kung anuman ang mga pangarap mo sa buhay. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ni Jonathan sa mga sinabi ng kanyang ama. Inililis niya pataas ang laylayan ng kanyang damit. Gamit yun ay pinunasan niya ang luha at uhog niya sa muka. Tahimik niyang ipinagpatuloy ang pagkain habang tumatakbo sa isipan niya ang mukha ng kanyang ina na ilang taon na niyang hindi nakikita.
Isang umaga, nagising si Jonathan na wala ang tatay niya sa kanilang bahay. Nakita niya sa lamesa sa kusina ang sulat ng kanyang ama, kung saan nakalagay doon na iprito raw niya mamayang tanghali ang tilapia na nasa batalan. Mag-isang nag-almusal si Jonathan. Matapos niyang kumain, ay tinignan niya muna ang drum na lalagyan ng tubig sa banyo. Halos wala na yung laman, kaya naisipan niya na mag-igib. Dala ang 2 timba na may katamtamang laki, ay nagtungo si Jonathan sa poso na ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Ang poso na yon ay ipinagawa ng kanilang kapitan upang merong pagkunan ng malinis na tubig ang mga tao. Ilang metro na lang ang layo ni Jonathan sa poso nang mapahinto siya. Nasa may poso kasi si Budoy kasama ang 3 pang bata. Naliligo at naglalaro ang mga ito sa tabi ng poso. Si Budoy ay kaedad lang ni Jonathan. Hindi niya alam, pero tila mainit ang dugo nito sa kanya at ugali na nitong asarin siya dahil sa anak siya ng isang basurero, habang ito naman ay anak ng kanilang kapitan. Yari na naman. Huwag na kaya ako mag-igib. Pero kung hindi naman ako mag-iigib, paniguradong si tatay na naman na mag-iigib niyan mamaya. Kawawa naman siya kung siya pa ang gagawa nito kasi pagod na siya. Nagkaroon ng pagdadalawang isip si Jonathan na magpunta sa poso dahil baka asarin na naman siya ni Budoy. Ngunit naalala niya ang sinabi ng tatay niya na kahit na anong sabihin ni Budoy sa kanya ay huwag niyang pakikinggan at papaniwalaan. Anito, isipin na lang niya na hangin lang si Budoy, kaya hindi niya ito dapat bigyan ng pansin. Malalim na huminga si Jonathan at saka siya nagpatuloy sa paglalakad. Nang makita siya ni Budoy, ay ngumisi ito at itinuro siya sa 2 nitong kasama. Isinahod ni Jonathan ang isang timba at nagsimula na siyang magbomba ng poso. Ano ba yan? Bakit biglang bumaho? Ayun! Kaya naman pala eh. Nandito ang anak ng basurero. Hoy, Jonathan! Huwag mong sabihin na ipapaligo mo yung tubig na iniigib mo. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, kahit maligo ka pa na maraming beses at gumamit ng ilang libong sabon, hindi na maaalis sa balat mo ang amoy mong basura. Malakas na nagtawanan si Budoy. Hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon si Jonathan. Wala siyang ibang nasa isip ng sandaling yon, kundi ang mapununan niya ng tubig ang 2 niyang timba. Pero kahit hindi nagsasalita si Jonathan, ay nagpatuloy pa rin si Budoy sa pang-aalaska. Hoy! Nakita ko yung tatay mo kanina. Nagkakalkal ng basura dala yung sako niya. Para pala siyang aso, no? Hindi pa rin pinansin ni Jonathan si Budoy. Nang mapununan niya ang isang timba, ay agad niyang isinahod ang isa pang timba. Pagkahawak niya sa tubo ng poso, ay hinawakan din yun ni Budoy at matalim ang mga matang tinignan siya nito. Bingi ka ba? At hindi mo naririnig ang mga sinasabi ko sa'yo? Bakit wala kang imik dyan, ha? Budoy, hindi ako nandito para makipag-away sa'yo. Kailangan ko lang talaga mag-igib. Bakit? Sino ba may sabing nakikipag-away ako sa'yo, ha? Sa sinabi mo, parang binibigyan mo tuloy ako ng ideya na makipag-away sa'yo, eh. Saka, bakit ba nag-iigib ka rito? Tatay ko nagpagawa ng posong to, no? Kaya sa amin to. At ako masusunod kung sino lang ang pwedeng gumamit ng poso namin. Pero Budoy, ang perang ginamit sa pagpapagawa ng poso na to ay pera mula sa buwis ng mga tao. Hindi ba? Pinag-aaralan natin yung sa araling panlipunan. Kaya ibig sabihin ay para sa lahat ng poso na to. Ba't sumasagot-sagot ka na ngayon sa akin, ha? Ano, suntukan tayo? Tara! Kapag nanalo ka sa akin, papayagan na kita mag-igib dito. Alam ni Jonathan na hindi siya dapat pumatol kay Budoy. Isa pa, hindi siya sanay na makipagsuntukan. Kaya ang una niyang naisip ay ang umalis na lamang. Hindi niya na nilagyan ng tubig ang isa niyang timba. Pero nang kukunin niya na ang timba na may lamang tubig, ay bigla yung itinapon ni Budoy
at maangas siya nitong tinignan. Malalagyan mo na ng tubig ang mga timba mo kapag nanalo ka ng suntukan sa akin. Budoy, ayoko makipagsuntukan sa'yo. Hindi ako mananalo sa'yo eh. Duwag ka naman pala eh. Kung ayaw mo makipagsuntukan, di ako na lang ang mag-uumpisa. Laking gulat ni Jonathan nang bigla siyang sinuntok ni Budoy. Tumama ang matigas nitong kamao sa kaliwa niyang mata. Sandaling nagdilim ang paningin niya. Nakaramdam siya ng pagkahilo kaya napaupo siya sa lupa. Ipinilig ni Jonathan ang kanyang ulo at doon na bumalik sa normal ang kanyang paningin. Ano, Jonathan? Tumayo ka dyan! Labanan mo ako! Ayoko, Budoy. Parang awa mo na. Wala naman akong ginagawang masama sa iyo eh. Wala nga. Pero ang sakit kasi sa ilong ng amoy mo eh. Palibasa, anak ka ng isang basurero. Mabaho! Pagkasabi nun ni Budoy ay nagtawanan pa ang mga kasama nito. Pakiramdam ni Jonathan ay kawawang-kawawa siya ng sandaling yon. Tumayo siya at kinuha ang 2 timba na hindi na niya nalagyan ng tubig. Hindi na niya pinilit na makapag-igib sa poso at naglakad na lang siya pabalik sa kanilang bahay habang naririnig niya pa rin ang nakakainsultong pagtawa ni Budoy at ng kanyang mga kasama. Nang makauwi si Jonathan sa bahay, ay doon na niya nagawang umiyak. Hindi dahil sa masakit na suntok ni Budoy, kundi sa awa sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay napakahina niya dahil hindi niya nagawang lumaban. Aminado siyang takot siya kay Budoy, kaya kahit ang sagutin ito ng pabalang ay hindi niya kaya. Matapos umiyak, ay humarap siya sa salamin. Kinabahan siya dahil sa black eye sa kanyang kaliwang mata. Alam niya na kapag nakita yon ng tatay niya, ay tatanungin ito kung bakit siya meron nun. Kilala niya ang kanyang ama at hindi ito papayag na hindi nito kakausapin si Budoy o ang tatay nito. Kaya naman, nagdesisyon si Jonathan na magsinungaling na lang mamaya sa kanyang ama. Pinalipas muna ni Jonathan ang oras. Nang sumilip siya sa may poso, ay nakita niyang wala na roon sina Budoy at saka siya nag-igib ng tubig. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa poso bago niya napuno ang drum sa kanilang banyo. Matapos yun, ay sinimulan na ni Jonathan na iprito ang tilapia habang nagsasaing siya. Sa pagkakataon na yon, ay dumating na si Emilio. Nagpunta ito sa likod ng bahay kung saan abala si Jonathan sa pagluluto. Panay ang iwas niya ng mukha rito upang hindi nito makita ang pasa sa kaliwa niyang mata. Ngunit tila nakahalata na si Emilio, kaya hinawakan nito ang mukha ni Jonathan. Labis na nabahala si Emilio nang makita ang itinatago ng anak. Oh, Jonathan! Ano nangyari sa isa mong mata? Bakit may black eye ka? Ano po kasi, natalsikan po ako ng mantika habang nagpiprito po ako ng isda. Hindi ganyan ang talsik ng mantika, anak. Magsabi ka sa akin ng totoo. Tay, kasi ang totoo po niyan eh. Opo, tinamaan po ako ng tubo ng poso habang nagbobomba po ako kanina, Tay. Yun po talaga ang dahilan kung bakit nagkaganito po ang mata ko. Pero wag po kayong mag-alala, Tay, kasi hindi naman po masakit eh. Ayos lang po ako. Napailing si Emilio na halatang hindi kumbinsido sa sagot ni Jonathan. Jonathan, anak, kilalang kilala kita. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Magsabi ka sa akin ng totoo. May nakaaway ka ba? Kapag hindi ka nagsabi ng totoo sa akin, magagalit ako sa'yo. Napakagat sa labi si Jonathan. Talagang kilala siya ng kanyang ama, kaya hindi siya maaaring magsinungaling dito. Napayuko siya at nagdesisyon na siyang sabihin ang totoong nangyari. Tay, kasi po sinuntok po ako kanina ni Budoy sa may poso. Anak ng... Si Budoy na naman. Ano nangyari at sinuntok ka niya?
Mag-iigib po kasi sana ako kanina sa poso. Inaron po si Budoy. Inasar na naman po niya ako. Pero hindi ko naman po siya pinapansin eh. Tapos yun, bigla na lang po niya akong sinuntok sa mata. Lumaban ka ba? Hindi po. Takot po ako kay Budoy eh. Matindi na talaga ang Budoy na yun ah. Ano bang kasalanan mo sa kanya at palagi kanyang pinagtitripan? Tayayaan na lang po natin. Ayos lang naman po ako eh. Lalagyan ko na lang po ito ng yelo mamaya para mabilis po na mawala ang pasa. Hindi. Hindi maaari to. Hindi na ako makakapayag. Hindi ko na pwedeng palagpasin ang ginawa niyang yan sa'yo. Pisikal ka na niyang sinaktan, anak. Ang dapat sa kanya ay tinuturuan na ng leksyon. Bumakas ang pagkabahala sa mukha ni Jonathan, lalo na nang mapansin niya na galit na ang tatay niya. Tay, ano pong gagawin niyo kay Budoy? Basta, tuturuan ko siya ng leksyon. Aalis na sana si Emilio, pero mabilis itong hinawakan ni Jonathan sa braso. Takot na takot siya na baka saktan din ng tatay niya si Budoy. Tay, wag na po. Hayaan niyo na lang po siya. Ako na lang po ang iiwas sa susunod para hindi na po ito mangyari. Hindi, Jonathan. Dapat ay matigil na itong pananakit at pangaasar niya sa'yo. Palibasa, mukhang hindi siya napagsasabihan ng tatay niya. Pero tay, Pabayaan mo ko, Jonathan, ha? Para din sa itong gagawin ko. Dito ka lang at huwag ka susunod. Tapusin mo ang pagluluto. Napatda si Jonathan. Yun ang unang beses na nasigawan siya ni Emilio ng ganun kalakas. Pakiramdam niya ay ibang tao ito ng sandaling yun. Kusang bumitaw ang kamay niya sa braso nito. Malalaki ang hakbang na lumabas si Emilio sa kanilang bakuran, habang si Jonathan naman ay naiwan na kinakabahan. Napadasal si Jonathan na sana ay walang gawing hindi maganda si Emilio kay Budoy. Tapos nang magluto si Jonathan, pero wala pa rin ang kanyang ama. Hindi na siya mapakali sa loob ng kanilang bahay kung ano-ano na ang tumatakbo sa utak niya ng mga sandaling yon. Natakot siya na baka sinaktan ni Emilio si Budoy. Alam niya na kapag ginawa yun ng tatay niya ay maaari itong makulong dahil malinaw na yun ay pang-aabuso sa isang bata. Hindi nagtagal ay bumalik na si Emilio. Dire-diretso ito sa kusina para uminom ng tubig. Naramdaman ni Jonathan ang tensyon kaya sinundan niya ang kanyang ama. tay, ano po nangyari? Ano pong ginawa niyo kay Budoy? Iniisip mo ba na sinaktan ko si Budoy? Opo, hindi po ba yun ang ginawa niyo? Galit na galit po kasi kayo kanina eh. Parang kahit sino po makakasalubong niyo, ay sasapakin niyo eh. Kahit sinaktan ka ni Budoy, anak, ay hindi ko gagawin kung anong ginawa niya sa'yo. Nasa katinuan pa ang pag-iisip ko. Pero tay, yun nga, ano pong ginawa niyo kay Budoy? Wala akong ginawa kay Budoy, anak. Pero si Kapitan meron. Isinumbong ko kay Kapitan ang ginawa ng anak niya sa'yo. Nagalit si Kapitan kay Budoy at sa mismong harapan ko ay hinampas niya si Budoy ng sinturon sa puwet. Grabe nga ang iyak ni Budoy eh. Hala, nakakaawa naman po siya. Nakakaawa talaga. Pero siguro ay dapat madisiplina din siya kahit minsan para magtinuna. At sana sa ginawa sa kanya ng tatay niya ay magtanda na siya at mapagtanto niya na mali ang manakit siya at namimeste ng ibang tao porkit anak siya ng kapitan. Kaya huwag ka mag-alala, anak. Sigurado ko na hindi ka nagagambalain ni Budoy simula ngayon. Hindi na nagsalita si Jonathan. Alam niya na tamang si Kapitan ang magdisiplina kay Budoy at masaya siya na hindi gumamit ng karahasan ang tatay niya. Ngunit hindi niya pa rin maalis-alis ang takot sa dibdib dahil baka sa nangyari ay lalo siyang pag-initan ni Budoy. Sa mga nagdaan na araw ay napansin ni Jonathan na hindi na siya nilalapitan ni Budoy. Tuwing nagkakasalubong sila ay hindi na ito gaya ng dati na hindi pwedeng kukutsain siya. Pero kahit hindi na siya kinakausap ni Budoy, ay palaging masama ang tingin nito sa kanya na para bang nagbabanta ito. Hindi na lang yun sinabi ni Jonathan sa tatay niya
dahil baka magsumbong ulit ito kay Kapitan. Kahit paano, ay may awa pa rin siyang nararamdaman kay Budoy at ayaw niya na itong mapalo ulit ng tatay nito. Isang umaga, matapos mag-almusal, ay nagpaalam na si Emilio kay Jonathan. O anak, ikaw na muna ang bahala dito sa bahay natin ha. Sumama po kaya ako sa inyo tay sa pangangalakal para meron po kayong tagabuhat ng sako. Wag na, masyado matinding init ng araw ngayon no. Baka sumakit lang ang ulo mo. Dito ka na lamang sa bahay. Gawin mo ang dapat gawin dito. Ikaw nang bahala ha. Hindi na ipinilit ni Jonathan ang gusto niya at hinayaan niya nang umalis ang kanyang ama. Naghanap na lang siya ng gagawin at nakita niya nakakaunti na ang panggatong nila. Kinuha niya ang sako at nagpunta siya sa gubat para manguha ng mga tuyong kahoy na pwede nilang gamiting panggatong. Habang abala si Jonathan sa paghahanap ng panggatong sa gubat, ay napahinto siya nang maramdaman niya na parang merong sumusunod sa kanya. Bukod doon, ay may narinig din siyang tunog ng dahon na tinapakan. Mabilis siyang lumingon at nanlamig siya nang makita niya si Budoy. Kasama nito ang 2 bata na palagi nitong kasama. Anong ginagawa niyo rito? Bakit? Sa iba tong gubat at nagtatanong ka ng ganyan? Akala mo ba ay basta ko nalang papalampasin ang pagsusumbong mo sa tatay mo? Alam mo ba na dahil sa ginawa mo ay napalo ko ng tatay ko? Maniwala ka, Budoy. Pinigilan ko ang tatay ko, pero hindi siya nagpapigil. Ang saya-saya mo siguro kasi napalo ko, no? Pwes, ikaw naman ang papaluin ko. Tinampot ni Budoy ang isang matigas na sanga ng kahoy at inihahampas nito yon ng marahan ng paulit-ulit sa palad nito. Nakatitig ito sa kanya habang may nakakatakot na ngisi sa muka. Kinabahan si Jonathan. Hindi niya inasahan na kahit napalo na si Budoy ng tatay nito, ay hindi pa rin ito titigil sa pang-aaway sa kanya. Nang magsimulang lumapit si Budoy, ay binitiwan ni Jonathan ang hawak na sako at saka siya mabilis na tumakbo palayo. Hinabol siya ni Budoy. Sa pagtakbo niya, ay napigtas ang tsinelas nito, pero hindi yun naging dahilan para tumigil siya. Mas lalo pa niyang binilisan ng pagtakbo dahil alam niya ang mangyayari kapag naabutan siya ni Budoy. Sige lang! Sige lang, Jonathan, tumakbo ka! Dahil kapag naabutan kita, ay hindi ako titigil na bugbugin ka hanggang sa magkulay violet ang buong katawan mo! Kinilabutan si Jonathan nang marinig niya ang malakas na pagtawa ni Budoy na para bang isa itong demonyo. Nang sandaling yun, ay naisip niya na wala na siyang ibang magagawa kundi ang maghanap ng bagay na maaari niyang gamitin upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bumagal na kasi ang pagtakbo niya dahil tinamaan na siya ng pagod. Hanggang sa natanaw ni Jonathan ang espada ng Bakunawa sa kanyang unahan. Para bang kusa siyang dinala doon ng kanyang mga paa. May kakaibang koneksyon siyang naramdaman sa espada na para bang nakatayo ito roon at naghihintay sa kanya. Huminto siya sa tabi ng espada na nakatusok sa lupa. Habol niya ang paghinga. Tumigil din si Budoy at ang 2 nitong kasama. Oh, bakit tumigil ka sa pagtakbo ha? Tanggap mo na bang mabubugbog kita sa gubat na to? Huwag kayong lalapit sa akin! Lalabanan ko na talaga kayo! Sawang-sawa na ako na palagi niyo akong inaaway na walang dahilan! Aba! Matapang ka na ngayon ha? Saka anong sinasabi mo na wala kaming dahilan kaya inaaway ka namin? Nakakapikon ka kasi! Nakakapikon yung pagbumuka mo at ang amoy mo! Nang humakbang si Budoy, ay hinawakan ni Jonathan ang hawakan ng espada ng Bakunawa. Napahinto naman si Budoy. Sige! Subukan nyo! Lumapit kayo! Bubunutin ko ang espadang to at lalabanan ko kayo! Malakas na tumawa si Budoy. Nakakatawa ka talaga, Jonathan. Clown ka ba, ha? Sa tingin mo ba ay mahuhugot mo ang espadang yan? Napakahina mo. Lampa ka. Kahit nga mga lalaking may malalaking katawan ay hindi yan nabubunot.
Tapos sasabihin mo, nabubunutin mo yan? Hunghang! Hindi pinansin ni Jonathan ang sinabi ni Budoy. Hindi niya inalis ang mga kamay niya sa espada ng bakunawa. Nang muling humakbang si Budoy palapit sa kanya, ay naging desperado na si Jonathan. Kahit alam ni Jonathan na wala siyang kakayahan na hugutin ang espada ng bakunawa, ay sinubukan pa rin niya. Hinila niya ang espada ng bakunawa at laking gulat niya nang marahan niyang nahugot ang espada sa lupa. Kitang-kita niya ang unti-unting pag-angat nun hanggang sa tuluyan niya nang nahugot ang espada mula sa pagkakabaon nun sa lupa. Biglang lumakas ang hangin ng mga sandaling yun. Binalot ng puting liwanag ang espada ng bakunawa. Nagdagdagan ang mga kalawang at lumot na nakakapit doon. At sa isang iglap ay naging makinang, matalim at bagong-bago ang espada ng bakunawa. Nanginig ang buong katawan ni Jonathan habang hawak ang espada. Si Budoy naman ay halos malaglag ang panga sa labis na pagkabigla. Maging ang mga ito ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Takot na tumakbo si Budoy palayo kay Jonathan. Naiwan naman si Jonathan na hawak ang espada ng bakunawa. May naramdaman siyang tila kuryente na nagmumula sa espada na dumadaloy sa mga kamay niya papunta sa kanyang buong katawan. Sa labis na pagkabigla ay nabitiwan ni Jonathan ang espada. Nang bumagsak yun sa lupa ay bumalik ang kalawang at lumot na nakakapit sa espada. Hindi to totoo. Nananaginip lang ako. Panaginip lang ang lahat ng ito. Pinagsasasampal niya ang kanyang pisngi ng paulit-ulit. Kinurot din niya ang kanyang braso, pero nanatili siyang gising. Doon niya napagtanto na hindi panaginip ang nangyari at totoong siya ang nakahugot sa espada ng bakunawa. Tatakbo na sana si Jonathan, ngunit bigla siyang natigilan at tinignan niya ang espada. Hindi niya maintindihan, pero patuloy niyang nararamdaman ang koneksyon niya sa bagay na yon. Naisip niya na kung iiwan niya yun doon, ay baka makuha pa yun ng ibang tao. Kaya naman, agad niyang binalikan ang espada at dinampot niya yon. Muling nawala ang kalawang at lumot ng espada nang hawakan niya yon. Labis din ang kanyang pagtataka dahil kahit malaki ang espada at mukhang mabigat, ay napakagaan lang nun para sa kanyang mga kamay. Pagdating ni Jonathan sa bahay nila, ay itinago niya kagad ang espada ng bakunawa sa ilalim ng papag. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ipaalam yon sa kanyang ama. Maya-maya ay dumating na ang kanyang ama na si Emilio mula sa pangangalakal. Kinakabahan na nagmano si Jonathan sa kanyang tatay. Napakunot noon naman si Emilio nang mapansing tila balisa ang kanyang anak. Jonathan, ba't parang takot na takot ka? Huwag mo sabihin na inaway ka ulit ni Budoy. Hindi po, tay. Bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba? Sandaling nanahimik si Jonathan. Napagtanto niya na kailangang malaman ng kanyang ama ang nangyari dahil sa kanilang dalawa ay mas alam nito kung ano ang dapat nilang gawin. Tay, may papakita po ako sa inyo. Sumama po kayo sa akin, dali. Tumalikod si Jonathan at pumasok sa kwarto nila. Nagtatakang sumunod naman si Emilio sa kanya. Ano ba yun? Ano ba ipapakita mo sa akin? Sumilip po kayo sa ilalim ng higaan natin, tay. May pagtataka man ay sinunod pa rin ni Emilio si Jonathan. Yumukod ito at sumilip sa ilalim ng kanilang papag. Nang muling tumingin si Emilio kay Jonathan, ay nanlalaki na ang mga mata nito. Jonathan, totoo bang nakita ko? Hindi ba ang espada ng bakunawa to? Opo, tay. Tama po kayo. Teka, paanong? Huwag mong sabihin na nagawa mong bunutin ang espada. Ganun na nga po, tay. Hinabol po kasi ako ni Budoy sa gubat kanina.
Tapos natakot po ako na saktan nila ako. Kaya sinubukan ko pong hugutin ang espada ng Bakunawa. At hindi ko po inaasahan na magagawa ko pong bunutin yan. Lumapit si Emilio kay Jonathan at hinawakan siya nito sa magkabila ang balikat. Anak, sabihin mo, paano mo nahugot ang espada ng Bakunawa? Hindi ko nga rin po alam, tay. Kahit nga po ako nagtataka, hindi naman po ako malakas. Pero sa dami po na sumubok na hugutin yan, ay ako lang pala magtatagumpay. Kung ganun, kakausapin ko si Kapitan. Sasabihin ko na ikaw ang nakabunot ng espada ng Bakunawa. Baka ibigay na niya ang premyo sa'yo. Ibig sabihin, tay, mayaman na tayo? Parang ganun na nga. Pwede natin gamitin yung perang yun para magpatayo tayo ng negosyo. Kahit bumili tayo ng pananim at magtanim tayo ng gulay sa likod ng bahay natin. Mapapaayos na rin natin tong bahay natin, anak. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Jonathan. Nang sandaling yun, ay kakaibang saya ang bumalot sa puso niya. Sandali nga. Gusto kong hawakan ang espada ng Bakunawa. Yumukod si Emilio. Hinawakan niya ang espada na nasa ilalim ng higaan. Pinilit nito yung hilahin, pero hindi ito nagtagumpay. Hindi man lang natinag ang espada. Sandali. Aba, bakit hindi ko mabuhat ito? Napakabigat. Ngunit nang si Jonathan ang sumubok na kunin ang espada, ay madali niya yung nagawa. Muling nawala ang kalawang at lumot na nakabalot sa espada nang mahawakan niya yon. Labis namang namangha si Emilio. Kung ganun, ikaw lang ang nakakabuhat sa espada ng Bakunawa, anak. At paanong nawala ang kalawang at lumot niya nang mahawakan mo? Hindi ko rin po alam talaga, tay. Ang totoo, naguguluhan po talaga ako sa nangyayari ngayon. Okay, sige, ganito na lang. Saka na natin isipin yan. Pupuntahan ko muna si Kapitan at sasabihin ko na nahugot mo na ang espada ng Bakunawa. Nagmamadaling umalis si Emilio habang si Jonathan ay hawak pa rin ng espada. Hanggang sa sandaling yun ay nagtataka pa rin siya kung bakit sa dami ng mas malalakas na kalalakihan na sumubok na hugutin ng espada ay siya pa ang nagtagumpay na kunin yon mula sa gubat. Nagpunta kagad si Emilio sa barangay hall upang sabihin sa kanilang kapitan ang tungkol sa paghugot ni Jonathan sa espada ng Bakunawa. Sa una ay hindi naniwala ang kapitan hanggang sa nagpasya itong magtungo sa bahay ni Jonathan. Hindi ito makapaniwala nang makitang hawak ni Jonathan ang espada. Sinubukan pa nitong buhatin ng espada, ngunit hindi man lang yun naiangat ni kapitan. Nang si Jonathan naman ang sumubok, ay magaan lang nitong naitaas ang espada na parang isang patpat. Dahil doon ay iginawad ng kapitan ang matagal nang ipinangakong gantimpala na 50,000 piso para sa sinumang makakahugot ng espada. Nung mga panahong yon ay malaking halaga na ang 50,000 piso. Para itong triple sa pera natin ngayon. Naging usap-usapan si Jonathan sa buong baryo at mula sa pagiging inaapi ay naging tinitingala ng lahat. Si Budoy naman, ang batang palaging nangungutya sa kanya, ay nagsimulang umiwas at hindi na muling inaway si Jonathan. May ilang matatanda at kabataan pa ang sumubok na buhati ng espada pero walang nagtatagumpay. Si Jonathan lang talaga ang kayang humawak at magbuhat nito na siyang lalong nagpatibay sa paniniwalang may kakaibang dahilan kung bakit siya ang napili ng espada ng Bakunawa. Ang gantimpalang pera ay ginamit ni na Emilio at Jonathan sa mabuting paraan. Bumili sila ng mga kagamitan para makapagsimulang magtanim sa maliit nilang bakuran at sa bakanting lote sa likod ng kanilang kubo. Unti-unting huminto si Emilio sa pamamasura. Pinakumpuni rin nila ang kanilang kubo para kahit papano ay maging matibay yun. Ang natirang pera naman ay itinabi ni Emilio para sa pag-aaral ni Jonathan. Simula nang mahugot ni Jonathan ang espada ng Bakunawa,
ay malaki na ang naging pagbabago sa buhay nila. Isang gabi, masayang naghahapunan ang mag-ama. Pritong liempo at ginisang munggo ang ulam nila. Hindi ko alam kung kailan ang huling beses na nakapag-ulam tayo ng karne, anak. Salamat, dahil nangyayari ang lahat ng ito dahil sa'yo. Pero tay, bakit po kaya ako nakahugot ng espada ng Bakunawa? Hanggang ngayon po kasi, hindi ko pa rin po alam ang sagot. Anak, walang nakakaalam kung bakit ikaw ang nakagawa nun. Siguro ay may kung anong espesyal sa'yo. Ang mahalaga ay gamitin natin ang tama ang perang nakuha natin kay Kapitan para kahit paano ay makaahon tayo sa kahirapan kahit paunti-unti. Sayang po, no? Kung nandito lang po sana si nanay, sigurado akong matutuwa siya. Baka nga po palagi siyang nasa labas at ipinagmamalaki ako sa mga kapitbahay natin. Tama ka, anak. Hindi ba palaging proud ang nanay mo sa'yo kapag nagiging top 1 ka sa klase nyo? Malalim na huminga si Jonathan habang binabalikan niya ang masasayang alaala kasama ang kanyang ina. Naniniwala siya na mas magiging masaya sana sila kung kasama lang nila ito. Sa gitna ng hapunan ng mag-ama ay nagulantang sila nang makaramdam sila ng malakas na paggalaw ng lupa. Gumalaw lahat ng mga gamit nila. Tay, ano po nangyayari? Lumilindol, anak. Kailangan natin lumabas ng bahay. Magkahawak ng kamay na lumabas sina Jonathan at Emilio. Maging ang mga kapitbahay nila ay nagsilabasan rin. Napansin nila ang makapal na ulap at ang mabilis nung paggalaw. Isang napakalaking kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang napakalakas na ungol na parang nanggagaling sa isang mabangis na hayop. Matapos ang pagyanig ng lupa, ang lahat ay napatingin sa direksyon ng kagubatan. Nang mula roon ay lumipad ang isang nilalang na may malalaking pakpak. Imbis na magtago o tumakbo ang mga tao, ay namamanghang tinignan pa ng lahat ang nilalang. Tay, ano po yun? Hindi ko alam, anak. Pero masama ang kutob ko dito. Ang mabuti pa ay pumasok na tayo sa loob ng bahay natin. Biglang lumipad ng mabilis ang nilalang papunta sa baryo. Habang papalapit yon, ay unti-unting nakita ni Jonathan ang anyo ng nilalang. Bukod sa malalaki nitong pakpak na maihahalin tulad sa isang paniki, ay meron din yung mahahabang kuko. Tila umiilaw din sa dilim ang namumula nitong mga mata at ang ngipin nun ay parang malalaking talim ng lagari. Habang nakatayo ang mga tao sa gitna ng kalsada at tinatanaw ang nilalang, ay bigla itong bumulusok pababa at sumugod patungo sa baryo. Nagtakbuhan ang mga residente. Ang ilan ay nagsisisigaw, habang ang iba naman ay hindi nakagalaw nang dahil sa labis na takot. Agad na hinilan ni Emilio si Jonathan papasok ng bahay at isinara nito ang pinto. Mula sa siwang ng bintana, nakita ni Jonathan ang karumal-dumal na tagpo. Ang nilalang ay walang habas na umatake. Iwinawasiwas nito ang malalaki nitong pakpak sa mga tao. May mga sinakmal ito at ang iba naman ay kinakaladkad. Napaupo si Jonathan sa sahig habang nakasilip sa bintana. Nanlamig ang kanyang katawan at nanginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang dibdib ay mabigat at puno ng kaba. Makalipas ang ilang minuto, biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang sigawan at wala na rin ang nilalang. Ang tanging natira sa labas ay mga sugatang mga tao at ang iba ay nakahandusay sa lupa at tila wala ng buhay. Dahil sa pangyayaring yun, ay nagpatawag ng pagpupulong ang kanilang kapitan sa plaza. Pinag-ingat nito ang lahat at hinimok ang mga kalalakihan na makipaglaban kung sakaling muling umatake ang nilalang na wala pang nakakaalam kung ano. Nang dumating si Emilio sa bahay mula sa pagpupulong sa plaza, ay agad na sinalubong ni Jonathan ang kanyang ama. Tay, ano po nangyari sa pulong ni na Kapitan? Ano pong mga sinabi niya?
Alam na po ba nila kung anong klaseng halimaw po yung umatake kagabi? Hindi rin nila alam, anak, kung anong nilalang yun. Ang sabi lang ay mag-iingat tayong lahat dahil baka muling umatake yung halimaw. Dapat daw ay lumaban ng mga kalalakihan. Kung ganun po, Tay, lalabanan po natin yung halimaw kapag bumalik siya rito. Hindi po ba't lalaki din po ako? Sa bahay na ito, anak, ako lang ang makikipaglaban. Hindi pwedeng pati ikaw ay lalaban sa halimaw na yun. Bata ka pa, Jonathan. Baka kung anong mangyari sa'yo. Pero baka po kung ano rin na mangyari sa inyo, Tay. Hindi po ba? Ang daming sugatan at may ilan din pong namatay kagabi dahil sa halimaw na yon. Wala akong magagawa, anak, kundi ang lumaban. Lalo na kung manganganib ang buhay mo. At bilang tatay mo, obligasyon ko ang protektahan ka. At isa pa, simula ngayon ay hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay, lalong-lalo na paggabi. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tay. Matapos ang pag-uusap na yon ni Jonathan at Emilio, ay pareha silang nilukob ng pangamba at takot. Lalong-lalo na si Jonathan na may pakiramdam siya na mauulit ang pag-atake ng hindi kilalang halimaw sa kanilang baryo. Simula noon ay binalot na ng takot ang baryo ni na Jonathan. Kapag madilim na ay tahimik na ang buong baryo at wala ng mga batang naglalaro sa labas. Wala na rin ang mga matatanda na nagkikwentuhan sa kani-kanilang mga bahay. Ang mga tanod ay nagsimulang magronda pero halatang hindi alam ng mga ito ang dapat gawin. Ang simbahan ay napuno ng mga nagdarasal tuwing umaga at umaasang hindi na muling babalik pa ang nakakatakot na nilalang. Maging sina Jonathan ay mahigpit ang naging pag-iingat. Tuwing gabi ay hindi na siya lumalabas. Palagi na ring nasa ulunan ni Emilio ang itak bago sila matulog. Isang gabi, ang tahimik na baryo ay napuno ng sigawan ng mga tao sa labas. Sabay na nagising sina Jonathan at Emilio. Kapwa may takot sa mga mata na nagkatinginan silang dalawa. Anak nang, ito na nga ba at sinasabi ko? Mukhang bumalik na ang halimaw. Agad na kinuha ni Emilio ang itak na nasa ilalim ng una nito. Bababa na sana ito ng papag nang hawakan bigla ito ni Jonathan sa kanyang braso. Tay, sandali lang! Saan po kayo pupunta? Sa labas, anak. Kailangan kong tumulong na makipaglaban dun sa nilalang na yun. Pero Tay, baka mapahamak ka po. Mapahamak o hindi, anak, ay wala akong pakialam. Nangako ko kay Kapitan na isa ako sa haharap sa halimaw na yon. Dito ka lang sa loob ng bahay. Huwag na huwag kang lalabas dito kahit na anong mangyari. Magdasal ka, anak. Ipagdasal mo na sana ay mapatay na namin ang halimaw na yon. Matapos yon, ay nagmamadaling lumabas na si Emilio at naiwan si Jonathan na mag-isa at takot na takot. Walang tigil ang pagsigaw ng mga tao sa labas. May humihingi ng tulong at meron ding umiiyak. Lumuhod si Jonathan sa harapan ng altar. Doon ay mataimtim siyang nagdasal, hindi lang para sa kaligtasan ng kanyang ama, kundi lahat ng tao sa kanilang baryo. Hindi na niya alam kung gaano siya katagal na nagdadasal. Nagulat na lang siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Emilio na duguan habang sapo ang braso. Napatayo si Jonathan mula sa pagkakaluhod. May pag-aalalang sinalubong niya ang kanyang ama. Matapos niyang maisara ang pinto, ay pinaupo niya ito sa mahabang upuan. Anak, kumuha ka ng tubig at labakara. Bilisan mo! Hindi na nagsalita pa si Jonathan. Tumalima siya at kinuha ang sinabi ng kanyang tatay. Kumuha na rin siya ng alkohol at bulak. Bumalik siya sa sala at hinayaan niya si Emilio na linisan ang sugat nito sa braso. Awang-awa naman si Jonathan sa kanyang ama nang makita niya ang sugat nito. Tay, ano po nangyari sa inyo? Nakalmot ako ng halimaw na yon. Mabuti na lang at hindi gaanong malalim. Napatay niyo na po ba yung halimaw, Tay? Ligtas na po ba ulit ang baryo natin? Hindi pa, anak. Nasusugatan namin siya pero mabilis na gumagaling ang mga sugat niya.
Sa tingin ko, ay isang aswang ang halimaw na yun, anak. May mga nasugatan din sa mga kababaryo natin. Pero sa kabutihang palad, ay mukhang wala namang napatay. Nasaan po yung halimaw ngayon, Tay? Tumakbo siya sa gubat nang pinagtulong-tulungan namin siya. Pero sigurado ako na babalik pa rin siya, anak. Kaya hindi pa rin dapat tayo maging kampante. Hanggat nabubuhay ang halimaw na yon, ay hindi pa rin magiging normal ang buhay nating lahat dito. Muling nakaramdam ng takot si Jonathan. Ganun pa man, labis ang pasasalamat niya sa Diyos dahil buhay ang kanyang ama. Kinabukasan ng umaga, sa kabila ng sugat na natamo ni Emilio, ay inisikaso pa rin ito ang mga tanim na gulay nila sa likod ng bahay. Tinulungan ito ni Jonathan upang hindi ito masyadong mapagod, at pagkatapos maligo ay nagpalit na ng damit si Emilio. Saan po ang punta niyo, Tay? Sa kabilang baryo, bibili lang ako ng mga bagong binhi. Mabilis lang ako kaya huwag kang aalis dito sa bahay, ha? Pagkaalis ni Emilio, ay ginawa na kagad ni Jonathan ang mga dapat niyang gawin. Hinugasan niya ang mga pinagkainan nila. Nag-igib siya ng tubig at nagwalis sa harapan ng kanilang bakuran. Habang nagwawalis, ay natigilan si Jonathan nang mapansin niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Nakasuot yon ng lumang kamiseta at maluwag na pantalon. Ang buhok ng matanda ay puro puti na. May makapal itong bigote at balbas na gaya ng buhok nito ay puti na rin. May hawak itong mahabang tungkod na lagpas sa taas nito. Medyo natakot si Jonathan dahil matalim ang tingin ng matanda sa kanya. Magandang umaga po, Tatang. Ano pong kailangan nyo? Bibili po ba kayo ng gulay? Ikaw ang batang nakahugot ng espada ng Bakunawa. Nakita ko ang apoy sa iyong dibdib. Hindi ako maaaring magkamali. Tatang, ako nga po yun. Pero ano pong apoy yung sinasabi nyo? Napaatras si Jonathan nang marahang naglakad ang matanda palapit sa kanya. Hindi nito inalis ang mata nito sa kanya. Huminto ang matanda sa harapan ni Jonathan at hindi niya inaasahan na mahina nitong pupukpukin ang ulo niya gamit ang tungkod nito. Napahawak siya sa ibabaw ng kanyang ulo. Aray ko naman, Tatang. Bakit po nananakit kayo bigla? Dahil ikaw ang dahilan kung bakit muling nabuhay si Gustavo. Ano po? Wala po akong kilalang Gustavo eh. Nalipasan lang po yata kayo ng gutom kaya kung ano-ano po sinasabi nyo. May pandesal at itlog po kami sa loob. Gusto niyo po bang kumain muna? Si Gustavo. Siya ang aswang na sumasalakay ngayon dito sa inyong baryo. Ikaw ang may kagagawan kung bakit siya bumangon sa kanyang libingan. Teka, Lolo. Wala po akong alam sa sinasabi nyo. Naputol sa pagsasalita si Jonathan nang makita niya ang paparating na si Emilio. Lumapit ito kay Jonathan at tinignan nito ang estrangherong matandang lalaki. Sino po kayo, Tang? Ikaw ba ang ama ng batang ito? Ako nga po, bakit po? May ginawa po ba ang anak ko sa inyo? Hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Ako si Basilio. Ako ang unang nagmamayari ng espada ng Bakunawa. Gulat na nagkatinginan sina Jonathan at Emilio. Pwede po bang sa loob na po tayo mag-usap? Halina po kayo. Nagpatiuna si Emilio na pumasok sa loob ng bahay habang nakasunod naman si Jonathan. Panay ang lingon niya sa matanda dahil baka hampasin na naman siya nito ng tungkod. Pinaupo nila ang matanda sa pang-isahang upuan habang ang mag-ama naman ay magkatabi sa mahabang upuan. Totoo po ba sinabi nyo na kayo po si Basilio na nagtusok ng espada ng Bakunawa sa gubat? Yung tumalo noon sa isang napakalakas na aswang? Dapat ko pa bang ulitin ang sinabi ko? Pero Tatang, ang akala ko ba ay gawa-gawa lang ang kwento tungkol sa inyo? Saka, paano niyo po mapapatunayan na totoo ang sinasabi nyo? Nasaan ang espada ng Bakunawa? Dalhin niyo sa akin.
Muling nagkatinginan ang mag-ama. Nang tumango si Emilio, ay kinuha na ni Jonathan ang malaking espada sa ilalim ng higaan. Akin na ang espada, bata. Ibigay mo sa akin. Pero tatang, ako lang po nakakabuhat nito eh. Baka pag binigay ko po to sa inyo mabalian po kayo ng buto. Basta ibigay mo na lamang sa akin. O yan na po. Hindi niyo naman po kailangan sumigaw at magalit eh. Basta binalaan ko na po kayo ah. May pag-aalinlangan na inabot ni Jonathan ang espada ng bakunawa sa matandang lalaki. Tumayo ang matanda at kinuha nito mula sa kanya ang espada. Nanlaki ang mga mata nila nang nagawang buhati ng matanda ang espada. Yun nga lang, naging makalawang at puno ng lumot ang espada sa kamay nito. Iwinasiwas pa ng matanda ang espada at pinaikot-ikot sa itaas ng ulo nito. Napayuko si Jonathan dahil muntik na siyang tamaan ng espada. Tama na po, tatang. Baka mapugutan niyo pa po ako ng ulo eh. Naniniwala na po kami na kayo nga po si Basilio. Huminto ang matandang si Basilio at ibinalik nito ang espada ng bakunawa sa bata. Nawala ang kalawang at lumot ng espada nang hawakan yun ni Jonathan. Pero tatang, kung kayo nga po si Basilio, bakit hindi po nawala ang kalawang at lumot ng espada ng hawakan nyo? Bilang dating tagapangalaga ng espada ng bakunawa, ay may kakayahan pa rin akong buhatin ito. Ngunit ang kapangyarihan nitong taglay ay wala na sa akin, kundi nasa anak mo na. Siya lamang ang may kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng espada dahil siya na ang bago nitong pinili. Pinili? Bakit po sa dami ng malalakas na tao dito sa baryo namin, ay ako pa po ang pinili ng espada ng bakunawa? Bakit ako lang po nakahugot dito sa lupa? Hindi sa lakas o laki ng katawan ang basehan ng espada sa pagpili ng susunod nitong magmamayari, kundi sa nilalaman ng puso ng isang tao at kung gaano kalinis ang kanyang hangarin. Nararamdaman ito kung malinis ang intensyon ng uhugot dito o hindi. Ngunit ang paghugot mo sa espada ng bakunawa ang muling nagdala ng dilubyo sa baryong ito. Ikaw ang dahilan kung bakit muling nabuhay si Gustavo, ang sinauna at malakas na aswang na ngayon ay nananalasa na sa lugar na ito. Ano po? Bakit naman po ako? Ano pong kinalaman ko doon? Matiim na tumingin si Lolo Basilio kay Jonathan. Ang espada ng bakunawa ay hindi lamang tumalo noon kay Gustavo. Hindi basta-basta mapapatay ang gaya niyang aswang na may kaalaman sa itim na kapangyarihan. Kaya ginamit ko ang espada upang gawing selyo o harang upang hindi na muling makabangon pa si Gustavo sa kanyang libingan. Kaya naman, nang hugutin mo ang espada, ay natanggal ang selyo na yon at nakawala siyang muli. Hindi namin alam ang kwento na yan, tatang ha. Ang alam lang namin ay walang kahit na sinong may kakayang hugutin ang espada ng bakunawa. Kung alam lang sana namin edi sana hindi na hinugot ng anak ko ang espada. Yan ang mahirap sa ibang tao. Kahit walang alam sa isang bagay, ay papakialaman pa rin ito. Ngunit wala ng oras para magsisihan. Kailangan maibalik si Gustavo sa kanyang libingan bago pa madagdagan ang kanyang mga biktima. Lumapit si Jonathan kay Lolo Basilio. Inabot niya rito ang espada. Patawad po, tatang. Hindi ko po talaga alam na mabubuhay ang aswang na sinasabi nyo nang hugutin ko po ang espadang ito. Pero ito po, ibinabalik ko na po ito ngayon sa inyo. Kung ito lang po makakatalo kay Gustavo, ay dapat lang na mapunta po ulit ito sa inyo. Hindi mo naiintindihan, bata. Kapag ginamit ko ngayon ang espada na yan, ay isa lamang yung normal na espada. Gaya ng sinabi ko kanina, ay ikaw na ang bagong tagapangalaga ng espada ng bakunawa dahil ikaw ang pinili niya. Ikaw lang ang makakapagpagana ng kapangyarihan nito. Kaya ikaw lang din ang may kakayahan na harapin
at patayin si Gustavo. Ano po? Ako ang lalaban sa aswang? Hindi. Hindi ako papayag na labanan ng anak ko ang aswang. Bata pa ho siya. Anong alam niya sa pakikipaglaban? Nandito ako para sanayin siya. Kahit na, Tatang, kung gusto nyo, ako na lang ang papatay kay Gustavo. Baka may paraan gaya ng ritual para maipasa sa akin ng anak ko ang espada at ang kapangyarihan nito. Mariing umiling si Lolo Basilio. Wala ng paraan. Tanggapin mo na lamang na ang anak mo ang hinirang na muling tatalo kay Gustavo. Nauubos na ang oras natin. Sa bawat taong napapatay ni Gustavo, ay lalo siyang lumalakas. At kapag mas lumakas pa siya, baka hindi na kayanin ng kapangyarihan ng espada si Gustavo. Kaya habang maaga pa, ay dapat na siyang mamatay. Kaya, hayaan mo kung sanayin ang iyong anak. Hindi nakapagsalita si Emilio. Naramdaman ni Jonathan ang pagdadalawang isip ng kanyang ama. Maging siya ay hindi rin alam kung papayag ba siya o hindi sa sinabi ni Lolo Basilio na kailangan niyang labanan ang halimaw na si Gustavo. Kung alam lang sana niya na may mangyayaring hindi maganda sa kanilang baryo, ay hindi na lang niya sana hinugot ang espada ng Bakunawa sa lupa. Hindi nakapagdesisyon si Emilio kung papayag ba ito sa gusto ni Lolo Basilio. Umalis ang matanda at anito ay babalik ito bukas ng umaga para sa desisyon nilang mag-ama. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani ng sina Jonathan at Emilio na lamang ang nasa kanilang tahanan. Kapwa nakatingin sila sa kawalan at pinag-iisipan ang bigat ng desisyon na kailangan nilang gawin. Ngunit bukod doon ay may isa pang bagay ang nagpapabigat sa dibdib ni Jonathan. Kung ganun, kasalanan ko po pala kung bakit may aswang na sumasalakay dito sa baryo natin. Kung hindi ko po sana inugot ang espada ng Bakunawa, ay walang mga taong mamamatay ng dahil sa aswang na si Gustavo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Jonathan. Wala kahit isa sa atin ang nakakaalam na ganun ang mangyayari kapag nahugot ang espada. Pero tay, papayagan niyo po ba kung labanan po ang halimo na si Gustavo? Sa totoo lang, anak, ay ayoko. Dahil masyado ka pang bata para sa ganong klase ng laban. Pero iniisip ko na kung ikaw nga ang pinili ng espada ng Bakunawa, ay malamang may naramdaman ito sa iyo na wala sa ibang sumubok na hugutin ito mula sa lupa. Hindi po kaya kailangan ko talagang labanan si Gustavo, tay. Total, ako po ang dahilan kung bakit siya nabuhay. Kaya ako rin po ang dapat na magbalik sa kanya sa hukay. Jonathan, iyo, paano ko mapahamak ka, anak? Ayokong pati ikaw ay mawala sa akin. Ikaw na lamang ang meron ako. Gaya nga po na sinabi niyo, tay. Baka nga po may nakita o nararamdaman sa akin ng espada ng Bakunawa, kaya ako po ang napili niya. Hindi naman po siguro ako pipiliin ng espada kung alam nitong hindi ko kayang talunin si Gustavo, di ba? Kaya tay, sana po ipayagan niyo na po ako. Nangangako po ako sa inyo, nagagalingan ko po talaga at hindi po ako mamamatay. Hayaan mong pag-isipan ko muna, anak, kung ano magiging desisyon ko. Marahang tumango si Jonathan. Hindi na niya pinilit pa na pumayag si Emilio. Naniwala siya na bilang ama niya ito, ay alam nito kung ano ang mas makakabuti para sa kanya. Kinagabihan ay hindi makatulog si Jonathan. Hindi mawala-wala ang konsensyang umuusig sa kanya dahil sa pagkakabuhay ni Gustavo. Kahit anong sabihin ng tatay niya na wala siyang kasalanan, ay hindi niya mawala sa isip niya ang kontribusyon niya sa nangyayaring dilubyo sa kanilang lugar. At ang tanging paraan na naiisip niya para maitama ang lahat ng yon ay ang harapin at ibalik sa libingan si Gustavo. Kinabukasan ng umaga, matapos nilang mag-almusal, ay bumalik na si Lolo Basilio. Pinapasok nila ito at muli silang nagharap na tatlo. Umaasa ako na nakapagdesisyon na kayong mag-ama. Tandaan nyo, nauubos na ang oras natin.
kapag tuluyan ng naging malakas si Gustavo, ay mahihirapan na siyang talunin. Siguro naman ay ayaw niyong mangyari ang bagay na yon. Si tatay na po ang magdidesisyon para sa akin, Lolo Basilio. Malalim na huminga si Emilio. Bakas sa mukha nito ang pagkabahala at takot. Pinag-isipan ko ang mga sinabi niyo kahapon, Lolo Basilio. At napagtanto ko na walang ibang paraan kundi harapin ni Jonathan si Gustavo. Kaya mabigat man sa aking kalooban, ay pumapayag na po ako. Hindi makapaniwala si Jonathan sa sinabi ng kanyang amang si Emilio, habang si Lolo Basilio naman ay tumangu-tango. Mabuti naman at pumapayag ka na. Pero tatang, ipangako niyo po sa akin na hindi mapapahamak ang aking anak. Si Jonathan na lang po ang kasama ko sa buhay. Ayokong gaya ng aking asawa ay mawala rin po siya sa akin. Emilio, ayoko magsalita ng mabulaklak na salita para gumaan lamang ang iyong kalooban. Kapag nakikipaglaban ka sa aswang, ay nasa hukay ang kalahati ng iyong katawan, kahit pa meron kang gamit na malakas na sandata o mutya. Ngunit tandaan mo, hindi ako papayag na sasabak sa laban si Jonathan nang hindi siya handa. Bilang dating nagmamayari ng espada ng Bakunawa, ay obligasyon kong ihanda siya sa laban na kanyang kakaharapin. May pamilya at anak din ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nakangiting tumango si Emilio. Tumingin si Lolo Basilio sa kinakabahan na si Jonathan. Ihanda mo ang sarili mo, Jonathan. Dahil sisimulan na natin ang iyong pagsasanay. Kailangan ay maging biyasa ka kagad sa paggamit ng espada ng Bakunawa. Handa na po ako, tatang. Gagawin ko po ang lahat para maitama po ang pagkakamaling nagawa ko. May takot man, ay pinilit ni Jonathan na lakasan ang kanyang loob. Aminado siya na sa edad niyang yon ay hindi niya dapat pinoproblema ang ganong suliranin. Pero dahil nasa kamay niya ang kaligtasan ng kanilang buong baryo, ay kailangan niyang isantabi ang edad niya at ang dapat niyang isipin ay kung paano niya matatalo ang halimaw na si Gustavo. Matapos ang pag-uusap na yon, ay nagtungo sina Jonathan, Emilio at Lolo Basilio sa isang bahagi ng gubat na walang masyadong puno. Dala ni Jonathan ang espada ng Bakunawa dahil magsisimula na kagad ang kanyang pagsasanay. Pinagmasdan muna ni Lolo Basilio ang espada habang hawak yon ng batang si Jonathan. Ako ang gumawa ng espada ng Bakunawa. Pinanday ko ito noon upang makagawa ako ng sandata laban kay Gustavo. Tumango si Jonathan, pero hindi niya maitatangging nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang espada. Hindi yun tulad ng laruan o patpat na kahoy. Sa hindi kalayuan ay nakatayo naman si Emilio at nanonood. Tahimik itong nakamasid, pero halata ang pagkabahala at pag-aalala sa mga mata nito. Alam nitong mapanganib ang daang tatahaki ni Jonathan, pero alam naman ni Jonathan na mas nangingibabaw sa kanyang ama ang kagustuhan nito na muling maibalik ang kapayapaan sa kanilang baryo. Nagsimula na ang pagsasanay ni Jonathan. Tinuruan siya ni Lolo Basilio ng tamang paghawak sa espada at kung paano ang tamang pag-atake gamit yon. Makailang beses na bumagsak sa lupa si Jonathan dahil nawawalan siya ng balanse. Nang muli siyang napaupo sa lupa, ay hindi na napigilan ni Emilio ang lumapit. Lolo Basilio, pwede bang tama na muna? Mukhang pagod na ang anak ko eh. Hayaan mong mapagod ang anak mo, Emilio. Hayaan mo siyang masugatan. Kung sa pagsasanay susuko na kagad siya, ano pa kaya sa totoong laban? Hindi na nagsalita pa si Emilio at tila mabigat sa loob na bumalik ito sa dati nitong kinatatayuan. Itinuro ni Lolo Basilio kung paanong dapat gumalaw ang mga paa ni Jonathan. Itinuro din ito kung ano ang tamang posisyon ng kanyang katawan at kung paano tatanggapin ni Jonathan ang enerhiya at lakas na ibinibigay sa kanya
ng espada. Ngunit sa bawat galaw ni Jonathan ay palagi siyang sumasablay. Mabagal ang kanyang hakbang at kulang sa puwersa ang kanyang pag-atake. Ilang beses niya ring nabitiwan ang espada ng Bakunawa, kaya tila nawawalan na siya ng pag-asa. Ang hirap naman po ng pinapagawa niyo sa akin, Tatang. Hindi mo kailangan maging mahusay kagad, Iho. Sapat nang alam mo kung paano gamitin ng tama ang espada. Pero kailangan mong maging matatag. Ang espada ay hindi sumasama sa mahina ang loob. Alam nito na kaya mo itong gamitin, Jonathan. Kaya maniwala ka sa iyong sarili. Paulit-ulit na tinuruan ni Lolo Basilio si Jonathan, kahit ilang ulit din siyang nagkamali. Naging matyaga ito sa kanya at hindi man lang siya nito pinagalitan. Lumipas ang ilang oras at pawisan na si Jonathan. Namamanhid na ang kanyang mga braso at nanginginig na ang tuhod niya sa pagod. Pero sa tuwing naiisip niyang sumuko, ay bumabalik sa isip niya ang imahe ng aswang na umatake sa kanilang baryo at ang sigaw at takot ng mga tao. Makalipas ang ilang oras ng pagsasanay, ay tinapik ni Lolo Basilio sa balikat si Jonathan. Sa ngayon, ay tapos na ang ating pagsasanay, Iho. Kapag may oras ka, ay maaari ka magsanay ng ikaw lang. Bukas ng umaga ay magkikita tayo muli dahil may importanteng bagay ako dapat na sabihin sa iyo. Kahit paano ay nagpasalamat si Jonathan na tapos na ang pagsasanay nila sa araw na yon dahil talaga namang pagod na siya. Magkakasama silang lumabas ng gubat na yon na dala ang pag-asa na magtatagumpay sila na tapusin si Gustavo sa oras na makaharap na nito si Jonathan. Pagkauwi ni na Jonathan at Emilio sa bahay, ay agad na umupo si Jonathan. Si Emilio naman ay inabutan siya ng isang baso ng malamig na tubig na agad naman niyang ininom. Kumusta ka, anak? May masakit ba sa'yo? Buong katawan ko po yata, Tay, masakit. Pero ayos lang po kasi kailangan ko po talaga magsanay para maging biyasa po ako sa paggamit ng espada ng Bakunawa. Pasensya ka na, anak. Kung ikaw ang kailangan na gumawa nito. Kung pwede ko lang sanang akuin ng responsibilidad na meron ka ngayon, ay ginawa ko na. Ayos lang po. Naiintindihan ko na may dahilan kung bakit ko nahugot sa lupa ang espada ng Bakunawa. Siguro po, kailangan ko maging matapang kasi puro takot na lang po ang pinapairal ko eh. Hindi po pwedeng habang buhay akong takot, Tatay. Darating po ang araw na kailangan ko maging matapang para maipagtanggol ko po kayo. Matamis nang ngumiti si Emilio at natutuwa nitong ginulo ang buhok ni Jonathan. Sobra mo akong pinapahanga, anak. Napakabata mo pa pero parang matanda ka na kung mag-isip. Napakaswerte ko kasi ikaw ang naging anak ko. Maswerte rin po ako, Tay, na kayo po naging tatay ko. Tumabi si Emilio kay Jonathan at niyakap siya nito. Sa yakap na yon ng kanyang ama ay tila nawala ang lahat ng pagod na kanyang nararamdaman. Naniniwala si Jonathan na hanggat nasa likod niya ang tatay niya ay walang pagsubok ang hindi niya malalagpasan at mapagtatagumpayan. Matapos makapagpahinga mula sa nakakapagod na pagsasanay, ay nagtungo kagad si Jonathan sa likod ng kanilang bahay, dala ang espada ng Bakunawa. Habang hawak niya ng maigpit ang espada, ay pilit niyang inaalala ang bawat galaw na itinuro sa kanya ni Lolo Basilio. Ang tamang paghawak, ang hakbang ng mga paa, at ang ikot ng katawan bago umatake. Bagamat mag-isa lang siya, ay ramdam na ramdam niya ang presensya ni Lolo Basilio na parabang naririnig niya sa isipan niya ang boses nito. Pawisan kagad si Jonathan makalipas ang halos isang oras ng pagsasanay. Nahihirapan pa rin siya pero hindi tulad ng una. Mas pino na ang kanyang mga galaw at mas kontrolado na niya ang bigat ng espada. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya ang amang si Emilio na may dalang turon at tubig. Huminto muna saglit si Jonathan at lumapit sa kanyang ama.
Ibinigay naman ni Emilio sa kanya ang dala nito. Kumain ka na muna anak at baka maubusan ka ng lakas sa kakasanay mo. Maraming salamat po, Tay. Agad na nilantakan ni Jonathan ang turon. Habang kumakain siya, ay napatingin siya sa espada na nasa tabi ng kanyang paa. Kumusta na ang pagsasanay mo anak? Kaya mo ba kahit wala si Lolo Basilio? Kaya naman po. Natatandaan ko pa po kasi yung mga tinuro niya sa akin. Kahit paano, inasasanay na po akong gamitin ng espada sa pag-atake. Pero kailangan ko na po kagad maging biyasa. Kasi hindi natin pwedeng hayaan na pumatay ng pumatay si Gustavo ng mga tao dito sa atin. Tama ka. Pero wag mong masyadong pilitin ang sarili mo anak. Mas importante pa rin ang buhay mo kaysa sa kung anumang bagay o responsibilidad. Muling tinignan ni Jonathan ang espada ng Bakunawa. Alam niyang malayo pa siya sa pagiging handa. Pero bawat patak ng pawis niya sa lupa ay tila nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Matapos kumain, ay muling ipinagpatuloy ng bata ang kanyang pagsasanay. Habang ang ama niyang si Emilio ay tahimik na pinapanood siya. Nang sumunod na araw, ay muling bumalik si Lolo Basilio sa bahay ni na Jonathan. Seryoso ang mukha nito nang iabot nito kay Jonathan ang isang papel na may nakasulat na tila dasal na nasa wikang hindi niya maintindihan. Ano po ito, Tatang? Yan ang dasal na kailangan mong kabisaduhin iyo. Pero hindi mo lang dapat yan makabisa, kundi dapat ay masabi mo rin ng tama ang bawat salita. At dapat ay magmumula sa iyong puso ang pagbigkas mo niyan. Ang dasal na yan ay nilikha ng isang mahusay na babaylan noon sa baryo na ito. At yan ang magiging dasal upang maibalik mo si Gustavo sa kanyang libingan. Tinignan ni Jonathan ang papel at pabulong niyang binasa ang nakasulat doon. Terra antiqua, consuma hostem, umbra profana, redi ad abyssum, spiritus mali, ligare a eterum, lux vincit finis fiat. Tatang, ano po bang ibig sabihin ito? Ang dasal na yan ay nasa wikang Latin at ang ibig sabihin yan sa Tagalog ay matandang lupa, lamunin ang kaaway, maruming anino, bumalik sa kailaliman, masamang espiritu, itali magpakailanman, liwanag ang magwawagi, naway ito ang wakas. Mas mabuti na naiintindihan mo ang ibig sabihin ng dasal na yan, Jonathan, upang mabigkas mo yan ng nanggagaling sa iyong puso. Paano't kailan ko po pala ito dapat gamitin? Kailangan ay maitarak mo muna ang espada ng Bakunawa sa mismong puso ni Gustavo habang nakahiga siya sa lupa. Kapag nagawa mo na yon, ay saka mo sambitin ang dasal na yan. Isang beses mo lang dapat sabihin ang dasal. Kritikal ang tagpong yun iyo, dahil isang maling bigkas mo lamang sa isang salita ay hindi gagana ang dasal. Nadagdagan ang kaba ni Jonathan sa sinabing yun ni Lolo Basilio dahil bukod sa pagsasanay na makipaglaban ay kailangan pa niyang magmemorya ng isang dasal na ang gamit na wika ay hindi pamilyar sa kanya. Matapos yun, ay tinuruan na siya ni Lolo Basilio sa tamang pagbigkas ng dasal. Naging matyaga naman si Lolo Basilio sa pagtuturo kay Jonathan. Alam niya na kailangan niyang seryosohin ang bagay na yon, lalo na at doon nakasalalay ang buhay ng lahat ng tao sa kanilang baryo. Sa araw din na yon, ay sinanay muli ni Lolo Basilio si Jonathan sa paggamit ng espada ng Bakunawa. Sa likod na lang sila nagsanay dahil nakita ni Lolo Basilio na meron doong sapat na espasyo. Labis na natuwa ang matanda dahil nakita nito na mabilis nang natutunan ni Jonathan ang mga itinuro nito sa kanya. Kaya nang matapos ang pagsasanay, ay puro papuri ang natanggap ni Jonathan mula sa matandang lalaki.
Pambihira. Napakabilis mong matuto, Jonathan. Parang kahapon lang hirap na hirap kang hawakan ng espada ng Bakunawa. Ngunit ngayon, tignan mo, ay parang napakatagal mo nang ginamit yan. Pagkatapos po kasi nating magsanay kahapon, ay nagsanay po ulit ako dito sa bahay. Mabuti naman kung ganon. Sa tingin ko, ay handa ka na kahit papano. Ang dasal na lamang ang aralin mo. Memoryado ko na po ang dasal, Lolo Basilio. Ang sasanayin ko lang po ay ang tamang pagbigkas. Tumangu-tangu naman si Lolo Basilio. Nawala ang ngiti nito at sumeryoso ang muka ng matanda. Jonathan Iyo, sa totoo lang, ay hindi ko inaasahan na isang bata ang susunod na magiging tagapangalaga ng espada ng Bakunawa. Pero itong tandaan mo, hindi porket bata ka ay hindi ka nakarapat-dapat. Ang puso mo ang nagbibigay rito ng tunay na kapangyarihan sa espada. Ang isang tunay na mandirigma ay hindi lang marunong humawak ng sandata. Marunong din siyang tumayo kahit sugatan, lumaban kahit takot, at magtiwala sa sarili kahit lahat ay nagdududa. At ikaw yon, Jonathan. Wala nang iba pa. Si Jonathan naman ang napangiti sa pagkakataon na yon. Nagpapasalamat siya kay Lolo Basilio. Nagpaalam na ito sa kanila at sinabi nito ay muli itong babalik bukas. Ngunit nang lalabas na sana ito ng pinto ay bigla itong natigilan. Naramdaman ni Jonathan na tila naging balisa si Lolo Basilio. Bakit po, Tatang? May problema po ba? May masama ako naaamoy sa hangin. Masangsang. Sa tingin ko, ay magaganap na mamayang gabi ang muling pagsalakay ni Gustavo. Hindi na muna ako aalis. Dito muna ako. Kailangan ay nasa tabi mo ko kapag hinarap mo na si Gustavo. Nagkatinginan sina Jonathan at ang ama niyang si Emilio. Bagamat kinakabahan, ay pilit na pinapatatag ni Jonathan ang kanyang sarili. Alam niya na sa darating na gabi ay makakaharap na niya si Gustavo, ngunit hindi niya akalain na ganun yun kabilis mangyayari. Pagsapit ng gabi ay nakaupo sa may sala sina Jonathan. Nasa tabi niya ang espada ng Bakunawa habang paulit-ulit niyang ibinubulong ang dasal na kailangan niyang kabisaduhin. Sina Emilio at Lolo Basilio naman ay tahimik na nakikiramdam sa paligid. Maya-maya pa ay biglang tumayo si Lolo Basilio. Suminghot ito at pagkatapos ay tumingin kay Jonathan. Tama nga sinabi ko kanina. Paparating na siya, Iyo. Maganda ka na. Agad na tumayo si Jonathan. Hinawakan niya ang espada ng Bakunawa kaya nawala ang kalawang at lumot na nakabalot doon. Naramdaman niya ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa buo niyang katawan hanggang sa kahuli-hulihang hibla ng kanyang ugat. Anak, mag-iingat ka. Ipagdadasal ko na magtagumpay ka. Magsasalita pa sana si Jonathan nang makarinig sila bigla ng sigawan ng mga tao sa labas. Hindi na nga nagsayang ng sandali si Jonathan at magkasama silang lumabas ni Lolo Basilio habang si Emilio naman ay naiwan sa loob ng kanilang bahay. Paglabas nila ay kagad nilang nakita ang aswang na si Gustavo na lumilipad habang tangan ang isang lalaking sumisigaw. Gustavo! Napatingin si Gustavo kay Lolo Basilio, ngunit tumiim ang mata nito kay Jonathan na may hawak sa espada ng Bakunawa. Binitiwan ng aswang ang hawak nitong lalaki at bumagsak yon sa bubong ng isang bahay. Bumaba si Gustavo at tumayo ito ilang metro lamang ang layo kina Jonathan. Basilio, hindi ko akalain na buhay ka pa pala sa panahong ito. At ang batang nasa tabi mo, hawak niya ang espada ng Bakunawa. Kung ganun pala, ay siya ang dahilan kung bakit ako bumangon sa hukay. Maraming salamat sa iyo, bata.
At ang batang ito rin ang magbabalik sa iyo sa libingan mo. Pinapatawa mo naman ako, Basilio. Isang batang paslit. Anong laban ng batang kagaya niya sa kagaya ko? Bakit hindi na lang ikaw ang humarap sa akin? Alam ko na. Hindi mo na ako kaya dahil matanda ka ng hukluban. At isa pa, hindi na ikaw ang tagapangalaga ng espada. Ngunit malaking insulto yan sa akin na isang bata ang makakalaban ko. Pero hindi bali na. Lamang tiyan din yan. Oy! Diablong bungo! Huwag mong minamalit ang pagiging bata ko! Tandaan mo, kahit maliit, ay nakakapuwing pa rin! Kung ganun, ay susubukan kita. Hindi na nga nagsalita pa si Jonathan. Matalim ang mga matang tinignan niya si Gustavo at sumugod na siya. Nang malapit na siya sa kalaban, ay hinataw niya ito ng espada. Ngunit mabilis yung naiwasan ni Gustavo. Masyado kang mabagal, bata. Hindi mo ko matatalo kung ganyan kang gumalaw. Ang dami mong sinasabi! Napakaingay mo para sa isang aswang! Muling umatake si Jonathan. Sumalubong ang mga kuko ni Gustavo sa talim ng espada at lumikha yun ng pagkislap na tila apoy. Umatras si Jonathan. Mabilis siyang tumakbo sa gilid ng aswang upang doon naman umatake. Ngunit isinangga ni Gustavo ang braso nito sa espada. Bahagyang bumaon ng talim nun at tumalsik ang dugo nito. Malakas na hinampas ng pakpak ni Gustavo si Jonathan na naging dahilan para tumilapon siya at bumagsak ng pasadsad sa lupa. Pagmasdan mo, Basilio. Yan ba ang sinasabi mong tatalo sa akin? Biglang lumipad si Gustavo at mula sa ere ay bumulusok ito kay Jonathan. Gumulong pa kaliwa si Jonathan upang makaiwas at agad siyang tumayo. Doon na sila nagpalitan ng pag-atake. Sa bawat saksak ni Jonathan sa aswang ay may katumbas na hampas ng pakpak ng aswang o pagkalmot ni Gustavo. Sa isang mabilis na pag-atake ni Gustavo ay nagawa nitong makalmot sa balikat si Jonathan. Napaatras siya at bahagyang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Espada ng Bakunawa! Bigyan mo pa ako ng lakas! Gabayan mo ko at huwag mong hayaan na matalo tayo sa laban na to! Walang ano-ano'y nagliwanag bigla ang espada ng Bakunawa. Pakiramdam ni Jonathan ay may mga kamay na gumagabay sa kanya ng sandaling yon. Tila may isang pulutong ng mga mandirigma sa likuran niya na kasama niyang makipaglaban kahit ang totoo ay mag-isa lang siya. Muling sumugod si Gustavo pero sa pagkakataon na yon ay mas malakas na si Jonathan. Sinalubong niya si Gustavo. Lumuhod siya at sumadsad sa lupa ang mga tuhod niya. Buong lakas niyang hiniwa ang tagiliran ng aswang. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Gustavo sa buong baryo. Mas lalo pang lumakas ang loob ni Jonathan nang makita niya ang mga taong nanonood sa kanyang pakikipaglaban. Alam niya na kailangang manalo siya upang hindi na mabuhay ang mga ito sa takot. Nang mapaluhod si Gustavo ay sinamantala ni Jonathan ang pagkakataon na yon. Sunod-sunod niyang inatake si Gustavo. Sinaksak niya ito sa likod, sa binti at sa balikat. Hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa si Gustavo na naliligo sa sarili nitong dugo. Jonathan! Oras na! Gawin mo na ang orasyon! Lumapit si Jonathan sa nakahigang si Gustavo. Mabigat ang bawat takbang niya at hindi nawawala ang apoy sa kanyang mga mata. Umangat si Gustavo para muling umatake, pero huli na dahil naitutok na ni Jonathan ang espada ng Bakunawa sa tapat mismo ng puso nito. Nanlaki ang mga mata ni Gustavo sa labis na pagkabigla. Diablong bungo ka! Masyado mo ako minaliit ha! Kung nakikita mo lang sana ang itsura mo ngayon, sigurado ko
na kahit ikaw ay maaawa sa sarili mo. Maawa ka sa akin. Huwag mo kong ibalik sa libingan. Hindi na ako papatay. Nangangako ko. Natingin mo ba? Papaniwalaan kita. Sa itsura mong yan, hindi ka talaga gagawa ng kabutihan. Katapusan mo na ngayon. Diablong buwang ka! Malakas na sumigaw si Jonathan at walang pag-aatubili na ibinaon niya ang espada ng Bakunawa sa tapat mismo ng puso ni Gustavo. Kasunod nun ay agad niyang binigkas ng buong puso at may diin ang dasal na itinuro ni Lolo Basilio. Terra antiqua, consuma hostem, umbra profana, redi ad abyssum, spiritus mali, ligare a eternum, lux vincit, finis fiat. Uminit ang hangin sa paligid. Nagsimulang yumanig ang lupa habang sumisigaw si Gustavo. Bumuka ang lupa sa ilalim ng aswang at mabilis itong nilamon nun. Muling sumara ang lupa at naiwan sa ibabaw ang kalahating bahagi ng espada ng Bakunawa. Muling binalot ng kalawang at dumot ng espada, habang si Jonathan naman ay habol ng paghinga at sugatan. Lumapit si Lolo Basilio kay Jonathan at agad na sumunod dito si Emilio. Mahigpit siyang niyakap ni Emilio habang nakapalibot sa kanila ang mga tao. Anak! Anak, nagtagumpay ka! Nagtagumpay ka, anak! Natalo mo ang aswang! Tanging ngiti lang ang naisagot ni Jonathan dahil sa pagod at mga sugat na kanyang nakuha mula sa pakikipaglaban ay unti-unti nang nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Nang bumalik ang malay ni Jonathan ay nasa loob na siya ng isang kwarto sa ospital. Nasa tabi niya ang kanyang ama na si Emilio at si Lolo Basilio na kapwa nakangiti sa kanya. Tay, ano pong nangyari? Parang nanaginip po ko, Tay. Natalo ko raw po yung aswang na si Gustavo. Hindi yun panaginip, anak. Totoong natalo mo siya. Naibalik mo siya sa ilalim ng lupa. Ama ang ama mo, iho. At talagang hindi nagkamali ang espada ng Bakunawa sa pagpili sa iyo. Pero sana ay wala nang magtangka na muling hugutin ang espada. Dahil ang kapangyarihan at lakas na taglay nun ay may kakambal na sumpa at kamatayan. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na si Jonathan sa ospital. Simula noon ay nawala na ang takot ng mga tao. Marami ang humanga sa batang si Jonathan dahil sa kakaibang kabayanihan at tapang na kanyang ipinamalas. Kahit ang dating palaging umaaway sa kanya na si Budoy ay isa na sa mga naging tagahanga niya. Upang protektahan si Jonathan mula sa galit ng ilang tao sa baryo, ay inilihim nila ang paghugot noon ni Jonathan sa espada ng Bakunawa, na yun ang dahilan sa pagkabuhay ni Gustavo. Ngunit sa kabila ng paghanga at respeto na nakuha ni Jonathan, ay nanatili siyang mapagkumbaba, habang ang espada ng Bakunawa na nakatusok sa gitna ng kanilang baryo ay nilagyan ng kanilang kapitan ng harang upang wala nang magtangkang hugutin ito. Sa puso ni Jonathan ay tumatak ang pinakamahalagang aral na natutunan niya sa nangyari. At yun ay ang huwag pakialaman ng isang bagay, lalo na kung wala kang alam sa bagay na yun. Natutunan din niya na hindi sukatan ang estado sa buhay ng isang tao upang makagawa ng kabayanihan, na kahit anak siya ng isang basurero, ay maaari pa rin siyang maging bayani kung palagi niyang pipiliin ang tumindig at lumaban para sa kabutihan.